dito pag nakulong yan? Dalawa lang yan eh. Magkaroon ng kasunduan sa gobyerno para hindi siya idiin. Parang yun ang nangyayari ngayon kay Revilla. Mamaya, kikwento ko sa inyo yun. Diba? Bakit? Si Bernardo na siyang kung saan nakatanggap na limpak na salapi. Aba, iniba niya ang kwento na hindi daw siya at gusto mag-state witness. At ang tinuro ay si Revilla. Ano yun? Diba? Yun yung sinasabi ko na posibleng ex-deal ang nangyari. Oh, turo ka ng iba. Kami nang bahala sa'yo. Ligtas ka na. Witness ka na. Hindi ka na may sala. Absuelto ka. Tila ganun ang nangyayari. Kaya nga ako, delicates to pag pinauwi to. Dalawa lang yan eh. Magkaroon ng kasunduan na, wag mong didiin yung mastermind. Gagawin ka namin magturo ka na lang ng iba. Kasi may mga nagsasabi pa nga. May nagtanong sa akin ito Hindi kaya pag-uwi niya dito, ituturo niya na si VP Sara Duterte? Hindi. That could sound funny. That could sound absurd. Pero, pwedeng-pwede nilang gawin yan. Alam niyo kung bakit? Yung ang mga kwento ni Madriaga, pantanga eh. Diba? Yung paintings, yung cheque, na parehong numero, tapos parang mali yung date. Yung mga discrepancy na halatang halata na, sinasakyan pa't sinasalsal pa ng media. Saan ka pa? Diba? Saan ka pa? Ibig sabihin, katatawanan na yung sinasabi ni Madriaga, abay tila, totoo pa sa iba, lalong-lalo na pag may pera. Kasi nga, alam naman natin na mga lintik na media bayaran. So they can turn this around. They can use Saldico for their own benefit. They can use Saldico for them na makinabang. Ano yun? Magturo lang siya ng iba. Hindi si Marcos, hindi si Romualdez, magturo lang siya ng iba. Tapos ang usapan. Or, baka, pag hindi pumayag, pero sa tingin nyo, hindi papayag yun? Hindi. Ikaw, ito. Sa Caracas ni Saldico. Yung walang, alam mo yun, yung walang konsensya, walang kaluluwa na ata yan eh. At nahuli na siya at sinabihan siya, kunwari lang ikaw, kayo tatanungin ko. Kunwari, binantaan si Saldico, sinabi niya, umuwi ka ng buhay, pero magsalita ka at isumbong at iba ang ituro mo, or umuwi ka ng alam mo na. Mamili ka. Kung sa tingin ninyo, sa inyong opinion, isulat nyo dyan sa baba, sa tingin ninyo yung katulad ni Saldico at maninindigan niya para sa bayan? Sa tingin ninyo, sa tindi ng kanyang konsensya, sa tindi ng kanyang konsensya sa kanyang ginawa. At sabihin na natin dahil sa kanyang ginawang hindi maipaliwanag, maraming nangamatay na biktima ng baha. Ibig sabihin, walang konsensya. Sa tingin ninyo, kung sakaling bantaan yan, kasi remember, nagsalita na siya, itinuro niya na si Marcos, itinuro niya na si Romualdez. Ano pa kaya ang maaari? Posibilidad pag umuwi siya dito. Yung totoo. Kaya ako, ayoko siyang umuwi. Sa totoo lang baka mabili niya pa yung kulungan eh. Kayang-kaya niyang bilhin yung buong kulungan eh. Baka pagawa pa siya ng kondo dyan eh. Sa dami ng pera niya eh. Mali-maleta, tandaan ninyo Yan ang ikinuwento nung 18 na dati niyang security.
Mali-maleta yan. Sa tingin nyo, lahat ng maleta na yun napunta sa iba? I doubt. So ano ibig ko sabihin? At least, kung sa ibang bansa sa makulong, you cannot bribe them. Mahihirapan kang i-bribe. Oo, siguro, hindi naman 100% na walang tiwali sa ibang bansa. Pero, kahit papaano, mas mahigpit dyan kaysa dito. Sa atin, naku po. Baka nga VIP pa yan pagdating sa airport. Diba? Baka VIP pa yan. Sunduin pa yan mismo ni Torre. Si Torre na naman. Hindi, totoo. Hindi na si Torre. Alam mo kung sino nang e-epal dyan. Pusa tayo. Number 1 e-epal dyan si John Vico. Pag umuwi yan si Saldico, ang susundo dyan si John Vico, magbibida-bida yan. Sasabihin nyo, accomplishment ko to. Alam mo kung sino yung dating ganyan? Si Abalos, di ba? Si Abalos yan ang accomplishment daw niya yung kay Pastor, yung mga ganong eksena, tapos yung pala tatakbo lang na senador. Kaya ngayon, dahil may pangarap tumakbong presidente, etong si John Vic, ay malamang siya ang magbibida-bida dyan. Pupunta yan sa airport, susunduin. Pwede namang sunduin ng pulis lang, pero e-epal yan. Number 1 epal yan eh. Ha? Kaya ako, mas gugustuhin ko ng wag umuwi yan, makulong dyan, para talagang maramdaman niya yung kulungan. Kasi dito, pusta tayo, baka ikulong lang niya sa konto. Diyan, mabulok sa dyan. Sana nga hindi siya ibigay ng Prague. Di ba? Kasi wala na wala naman na siyang passport. Huwag niyo nang pauwiin. Ibulok niyo na lang dyan. Isama niyo sa mga malalaking katawan dyan. Kasi malalaking katawan ng mga German dyan eh. May kumblo kaya dyan? May mga bayit kaya dyan? Sa bagay. O eto. Paganda ito ha, yung paliwanag ni Roque. Kasi si Roque, alam naman natin, international law. Ang alam niyan. So, magandang pakinggan natin itong komento ni Roque. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pinakamalaking balita po ngayon ay di umano, nahuli daw po itong si Zaldico dyan po sa Czech Republic. Well, kailangan naman po ngayon pag-usapan natin ano bang katotohanan at ano bang mga fake news. Una siguro sa katotohanan ay si Zaldico ang kaisa-isahang testigo na nagsasabi na ang korupsyon ay nagmumula mismo sa presidente. Yan ay sinabi niya dahil nung siya ay chairperson ng Committee on Appropriations sa Kamara de Representante, nagpasok ng 100 billion na insertion si presidente. Hindi lang po yan, no? Sinabi rin niya na siya mismo nag-deliver ng 25% ng 100 billion or 25 billion kay presidente mismo. At ang mga pwedeng mag-corroborate dyan ay yung mga text messages ngayon na linabas at unang isinapubliko ni Congressman Leandro Leviste, no? Ayan. So, hindi natin masasabi na kwentong kutsero na parang kay Madriaga yan kasi merong mga corroboration. Ang inaantay lang natin yung katapatan sa bayan at katapangan nung maglolo na Bersamin na sabihin nga ang totoo nang malaman natin kung totoo nga ba at makokorroborate ang sinabi ni Zaldico. Pero sinabi rin ng mga 18 Marines na sila ang mga pinag-utusan ni Zaldico para mag-deliver ng sangkatutak na pera. At alam naman nila kung saan nila dineliver at kung kanino dineliver ang mga salaping ito. So pwede rin yan ma-corroborate. Pero ngayon po, ang balita ay naaresto na ba si Zaldico? Well, ano na naman ang facts at ano na naman ang fake news? Ang facts ay siya ay nasa Europa. Ang fact ay meron siyang Philippine passport. Ang fact ay ang Sandigan Bayan ay nagkansila ng kanyang passport. Ngayon, ano ngayon ang sinasabi ng Malacanang? At walang iba pa kundi ang presidente nagsalita. Ang sinasabi niya, unang-una, napahuli daw nila si Zaldico. Well, katotohanan mo yan o hindi? Well, ngayon, nagbigay linaw na itong si Interior Secretary John Vic Remulla, hindi po Philippine government ang nagpa-aresto. Di umano, si Zaldico ay pumasok ng walang dokumento ng Czech Republic galing ng Germany. Ibig sabihin,
Ang fact na alam natin ay yung Sandigan Bayan ay pinakasila kanyang passport. So mukhang siya ay nagtangka na pumasok ng Czech Republic nang pinakita ang passport, ang nanai-check, yan ay revoked na. So talagang dahilan yan para siya ay ma-detain ng immigration authorities at kung hindi siya hihingi ng asylum, yan ay dahilan para magkaroon ng summary deportation. Pero fact, ano ba ang proseso sa Czech Republic? Ito po, pinag-aralan ko na. Ang proseso po dyan, bagamat po pwedeng ma-detain siya hanggang isang taon dyan, no? Pero at the average 90 days, bago siya ma-deport, ang katotohanan ay sa unang 7 araw ng pagkakadetain niya sa kanya, kinakailangan sabihin ng Czech authorities kay Zaldico na po pwede siyang humingi ng asylum. Obligasyon po yan ng Czech authorities na kapag minahuli sila na illegal entrant o yung pumapasok na walang visa, walang passport, na kapag siya ay nadetina, sasabihan na may karapatan siyang humingi ng asylum. Nung una po kasi, ako'y nagdarasal na kahit papano, alam ni Zaldico kung ano yung asylum. Nakampante po ako nung aking sa pag-aaral, nalaman ko, obligasyon ng mga otoridad sa Czech Republic na sabihan siya tungkol doon sa karapatan na kumuha ng asylum. Ang mangyayari lang po dyan, habang siya ay pinaprocess sa asylum, ng kanyang asylum, siya ay mag-i-stay sa isang asylum center. Pero hindi po yung pagkakakulong. Para po yung asylum center na tinuluyan ko rin sa Netherlands habang kinukuha ang aking mga biometrics, ine-examine ako ng medical na mga doktor dahil mahirap nga po kung ikay lalabas pa ng kampo. Dahil yung pila sunod-sunod, ang gusto nila, nandun na yung aplikante para madali lang makausap. So dahil may obligasyon po ang Czech Republic na sabihan siya na meron siyang karapatan mag-asylum, tingin ko ba siya ay kukuha ng asylum? Well, sa tingin ko po, alam ni Zaldico na dahil siya ay ngayon ang kaisa-isang testigo na po pwede makorroborate ng mag-lolo na Bersamin na ang korupsyon ay nanggaling mismo sa ulo kay Marcos Jr. mismo, talagang alam niya na may banta sa buhay niya. Ang banta sa kanya hindi lang sa pagkakakulong, gaya ng banta sa akin dahil sila ay nagtanim kaso ng non-bailable case. Ang banta sa kanya, patuloy na siyang patatahimikin, gugurgurin, papatayin. At yan po ay napakalakas na basihan para magkaroon ng asylum. Ang tanong ko lang is gaya na nangyari sa akin, saan ba nag-issue ang kanyang visa sa Shenzhen? Dahil bagamat pwede siyang humingi ng asylum sa Czech Republic, kung hindi naman Czech Republic ang nag-issue ng kanyang visa, papupuntahin pa rin siya doon sa lugar na nag-issue ng kanyang visa. Pero sa akin, walang kaduda-duda. Yung pagiging whistleblower niya, yung pagsabi niya na Marcos Sr. mismo ang arkitekto ng korupsyon dito sa flood control at sa DPWH, yan po ay enough reason para siya ay talagang patayin ng mga puwersa na nais siyang patahimikin. Sino ang gustong pumatay? Kaya nga po ngayon, pinag-uusapan ng lahat itong si Zaldico. Bakit? Kasi si Zaldico, kung talagang siya ay hindi susupilin sa pamamagitan ng pagkukulong o kaya naman pagpapatay, siya magpapatunay na merong responsibilidad ang Marcos Sr. Ang Marcos Jr. Si Marcos Jr. Si Bongbong sa katiwalian. At wala pong ganyang testigo siguro maski sa sarili niyang ama, si Marcos Sr. Napaka-importante po ng testimonya ni Zaldico. Kaya naman, bagamat hindi ko sinasabi na wala dapat siyang pananagutan, ang katotohanan, kung wala ang testimonya ni Zaldico, mahihirapan tayong maparusahan ang Marcos Jr. at ang kanyang pamilya. Tandaan natin, ang in-expose niya, korupsyon hindi lang ni Marcos Jr. doon sa 100 billion, kundi yung smuggling. Smuggling pati sa pagkain na ginagawa ng First Lady Di Umano at ng kapatid ni First Lady Di Umano. So Zaldico, kung nasan ka man, karapatan mong humingi ng asylum. Sasabihan kanila na may karapatan kang humingi ng asylum, humingi ka lang. Dahil malinaw na malinaw, gaya ng sikat ng araw, na meron kang karapatan, meron kang well-founded fear na pwede kang gurgurin, patayin, dahil ikaw lang ang magiging susi para mapanagot ang presidente at ang kanyang pamilya sa kanilang katiwalian. Stay safe. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito para sa kaalaman ninyo hindi ko pinanood dyan. Ngayon, sabay ko hong pinanonood at nire-reaksyonan. Tama kami ng pag-iisip, patatahimikin, yayariin, gugurgurin. Di ba? Talagang yayariin talaga. Sabi ko nga sa inyo. Sa totoo lang po
Sa totoo lang, dito mo makikita talaga na mas maganda, dyan na lang siya. At dyan na lang siya ikulong. Di ba? Kesa dito, tapos magsalita na siya. Kasi dito, basang-basa ko na. Mukhang yayariin lang siya dito o di kaya talagang gigipitin at pipiliting magbago ng kanyang statement.